Pero ang pangangaliwa o ang pagkakaroon ng kalaguyo, hindi lang mga lalaki ang gumagawa. Gaya ni Grace, hindi niya tunay na pangalan. Kasalukuyan daw silang nagmamahala ng kaopisina niyang si Brandon. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pero kapag tapos na ang oras ng trabaho, si Grace umuwi sa kanyang tunay na asawa. Sa isang malaking kumpanya nagtatrabaho sina Grace at Brandon. Kahit sa magkaibang departamento sila nakadestino, tila tinadhana raw na mag-cruise ang kanilang landas. Miss! Miss! Grace! Idol mo. By the way, I'm Brandon. At mula sa pagiging magkaibigan, unti-unti raw nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa tingin ko, Grace, mahal na kita. Sabi ko, ba't ako? Sabi niya, mahal kita. Hindi ko sinabing mahalin mo rin ako. Sabi niya sa akin gano'n. So, na-realize ko, ano kasi ako 5 years, alaga ng bata, losyang, mataba, alam mo yon, hindi nag-aayos, hindi nagli-lipstick, walang blush on, pusod. Ano yung mommy bun? Ganun lang. Tapos hindi ko naisip na may magkakagusto pa pala sa akin. Pero ang problema, si Grace, kapiling ang kanyang tunay na asawa. Pero kung nagawa man daw magtaksil ni Grace sa kanyang asawa. Sino yan? Ano na naman? Sino yung card Problema mo? mo. Ba't ayaw mo ibigay sa akin? Ano ba, Grace? Hindi kita niloko. Isa! Hindi mo ibibigay? Ewan ko sa'yo. Umalis ka na dito. Ayaw ko makipag-away. Ganti lang din daw niya ito sa dating panlulokong ginawa nito sa kanya. Sino to? Kawork ko. Bakit? Nagkagulo kami. So parang kukulang na lang ipokpok ko sa kanya yung bahay namin. Sobrang galit ko. Tapos pinalayas ko siya, umuwi siya sa bahay nila, sa probinsya, ganun. Sorry, Grace. Hindi mo sinasadya. Ano naman? Kulang mahal ko eh. Hindi na ako ulitin, promise. Isa. Buti na tayo ba? Nagkaayos man daw noon si Grace at ang kanyang asawa. Ang sugat na dinulot ng nakaraan, sadyang mahirap na raw maghilom. Ang pagmamahal at atensyon na hinahanap-hanap niya, napunan daw ni Brandon. As in, minumura ko na malandi ka, makati ka, ang landi-landi mo, may pamilya ka na, normal. Ako naman, tinanggap ko. Sabi ko, parang itigil na natin to. Sabi niya kasi magpapakamatay daw siya. Love ko na siya nun eh. So parang natakot din ako kasi naramdaman ko na kikiligin pa pala ako na may lalaki pa na magpaparamdam sa akin nitong nararamdaman ko hanggang ngayon. Pati tatay niya, lahat ng buong kanila gustong patayin ako para lang matigil yung relasyon namin. Ganun yung tipong pinagbabantaan na siya. pwede kitang puntahan dyan. Magkakagulo tayo, ipapahiya kita sa opisina mo. Sa ngayon, hindi pa rin daw tumitigil ang panghahamak ng marami sa kanilang bawal na relasyon. Pero imbis na maghiwalay, tila mas lalo pangaraw nitong pinagtitibay ang pagsasama. Parang mas matagal na yung naranasan namin dalawa. Kasi sobrang daming battles na nilampasan na namin hanggang sa maging ganito kami ngayon. Although marami na tayong testimonies, maraming documentaries, marami ring accounts ng mga nag-cheat talaga, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na, ay, okay lang ang mag-cheat. Or hindi natin pwedeng sabihin tama ang mag-cheat. Whether you look at it culturally, whether you look at it legally, or even psychologically, ang pag-cheat, whether you are a female or a male, ay parang na gagawin pa rin sa mali, hindi siya tama.